Good day everyone, I am Jaliyah A. Kadir and this is the continuation of the chapter 10. May 19, 1887, sumulat si Rizal kay Blumentritt mula Brunn, Austria na nilalaman ng I shall make my good friends of Litmerits the objects of my thoughts and I shall say of myself, you are not alone. In a small corner of Bohemia, there are good, noble, and friendly souls who like you. Think of them, consider them as if they were with you, as if they saw you. They will rejoice over your joys and will weep over your suffering. Please kiss the children for me, express my greetings to your wife and to your good father and the friends in Litmerits. I am at heart an inhabitant of Litmerits, just as you considered yourself a Filipino in sentiments. I believe Austria will always live in my heart. Sa iisang sulat, sinabi ni Rizal kay Blumentritt na nakalimutan niya ang kanyang diamond stick pin sa kanyang kwarto sa hotel. Nood na binisita ni Rizal at Viola pagkaraan sa Litmerits, dala ang rekomendasyon mula kay Blumentritt para kay Dr. Wilcom na nagpasyal sa kanila sa mga makasaysayang lugar sa syudad. Pagbisita ni Rizal at Viola sa libingan ni Copernicus, museo ng likas sa kasaysayan, mga laboratoryong bakteriolohikal, bantog na kuwebang pinagkulangan kay San Juan Nepomuceno at tulay kung saan tinapon ang santo. After saying goodbye to Professor Welcome and his family, the two tourists went to Brunn. According to Viola, nothing of importance happened in this city. May 20, narating ni Rizal at Viola ang lungsod na kabisera ng Austria-Hungary na napabighani kay Rizal dahil sa mga nagagandahang gusali rito. Imaheng panrelihiyon at kakaibang halina na siyang tunay na reyna ng Danube. Pakikipagkita nila Rizal kay Northern Falls dala ang liham rekomendasyon mula kay Blumentritt, ang great Australia novelties na si Northern Falls ay nahanga kay Rizal at pagkalipas ng ilang taon ay nakapagsabi dito, whose genius he so much admired. Sa Vienna, natanggap ni Rizal ang kanyang nawawalang diamond stick pin. Ito ay natagpuan ng isang kasambahay sa Hotel Curbs at ibinigay kay Blumentritt na siya namang ipinasa kay Rizal sa Vienna. Sina Rizal at Viola ay nanatili sa Hotel Metropole at nagbibisit sila sa mga kawili-wiling lugar ng lungsod tulad ng mga simbahan, museum, art gallery, teatro at pampublikong parke. Nakilala nila ang dalawang matalik na kaibigan ni Blumentritt na si Massner at Nordmann, mga scholar ng Austria. May 25, Rizal at Viola left Vienna, sakay ng bangkang ilog upang makita ang magagandang tanawin habang naglalakbay sila sa sikat na ilog na may mga produkto. He particularly noticed that the passengers on the river boat were using paper napkins during the meals, which was a novelty to him. His fellow passenger Viola commented that the paper napkins were more hygienic and economical than cloth napkins. Mula Linz patungong Rainfall, nagbiyahe sila Rizal patungong Salzburg, patungong Munich at sandaling tumigil upang tikman ang pinagmamalaki doong pinakamasarap na alak sa buong Alemanya, ang Munich beer. Mula Munich ay nagtungo sila Nuremberg na isa sa pinakamatandang lungsod sa Almanya. Pagkatapos sa Munich ay nagtungo sila sa Ulm na iisang katedral ng lungsod na itinuring na pinakamalakas at pinakamataas sa buong Almanya. Mula Ulm ay nagtungo sila sa Stuttgart, Baden at Baden at pagkaraan ay sa Rainfall, talon ng Rhine which is pinakamagandang talon sa Europe. Pagtawid sa hangganan patungong Switzerland,
galing Rainfall ay itinawid ni Rizal at Viola ang hangganan patungong Schaffhausen, Switzerland mula Hunyo 2 hanggang Hunyo 3, 1887 at patuloy na naglakbay at nagtungo sa Base, Bale, Bern at Luzon. Pagkatapos mamasyal sa Luzon, umalis si Rizal at Viola sakay ng isang maliit na bangka, tumawid sa Fagi Lemon Laleto, Geneva, ang lungsod ng Switzerland na ito ay isa sa mga pinakamagandang lungsod sa Europa na binibisita ng mga turista sa mundo bawat taon. Ang mga tao sa Geneva ay mga lingwista, nagsasalita ng Pranses, Aleman at Italiano. Nakipag-usap sa kanila si Rizal sa 3 wikang ito. Bukod sa pagbisita sa mga tourist spot, sina Rizal at Viola ay namamangka sa lawa. Sa aquatic excursion na ito, ipinakita ni Rizal ang kanyang husay sa pagdaod na nakuha niya noong kanyang kabataan sa baybayin ng Laguna de Bay. June 19, 1887, nilibre ni Rizal si Viola sa isang blowout. Ito ay ang kanyang 26th birthday. Ayon sa isang Pinoy na customer, nagbigay siya ng masarap na pagkain para ipagdiwang ang kanyang araw. Sina Rizal at Viola ay gumugol ng 15 masasayang araw sa Geneva. Noong June 23, naghiwalay sila ng landas na bumalik si Viola sa Barcelona, habang ipinagpatuloy ni Rizal ang paglalakbay sa Italia. On June 27, 1887, narating niya ang Roma, ang City of the Caesars. Tuwang-tuwa siya sa mga tanawin at alaala ng The Eternal City. Naglalarawan kay Blumentritt ang grandeur that was Rome, he wrote on June 27, 1887. Ito ang nilalaman ng sulat. I am in Rome. Everything I step on is the dust of heroes. Here I breathe the same air which the Roman heroes have breathed. I salute every statue with reverence, entomb a humble native of a small island. It seems that I am in a sanctuary. I have already seen the Capitolium, the Tarpeian Rock, the Platinum, the Forum Romanum, the amphitheater, etc. Everything here is glorious except the cafes and the cafe strangers. I do not enter these cafes because I loathe to hear their French songs or see modern industries. My favorite places are the amphitheater and the Roman Forum. There I remain seated for hours contemplating everything and restoring life to the ruins. I have also visited some churches and museums like the Capitolium Museum and the Church of Santa Marla Maggiore, which is also grandiose. On June 29, ang araw ng kapistahan ni San Pedro at San Pablo, binisita ni Rizal sa unang pagkakataon ang Vatican, ang City of the Popes, at ang kabisera ng Christendom. Siya ay labis na humanga sa mga kahanga-hangang edipisyo, particular sa St. Peter's Church, sa mga bihirang gawa ng sining, sa malawak na St. Peter's Square, sa makulay na papal guards, at sa kapaligiran ng relihiyosong debosyon na lumaganap sa Vatican. Gabi-gabi pagkatapos mamasyal buong araw, bumalik sa kanyang hotel, pagod na pagod. I am tired as a dog, sulat niya kay Blumentritt, but I will sleep as a god. Pagkatapos ang isang linggong magandang pamamalagi sa Roma, naghanda na siya, bumalik sa Pilipinas, sinulatan na niya ang kanyang ama na uuwi na siya. At dyan lamang po natatapos ang chapter 10.